Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig ng channel na Payapang Dapit Hapon. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Hindi pa tapos ang kasal, tinangay na ng biyenan ang lahat ng cash gifts at nauna nang umuwi. Makalipas ang ilang sandali, iniharap sa akin ng event planner ang bill na 5.3 milyon para bayaran. Agad akong nomini. Sa Maynila, sa mga unang araw ng tag-ulan, mabagal ang paglubog ng hapon. Ang hangin mula sa Luk ay dumadampi sa mga kalsadang may bahid pa ng init ng katanghalian, sapat na para pabigatin ang loob at gunitain ang nakaraan. Nang kwento ngayon ay nagsisimula sa akin. Isang babaeng naniwala noon na kung mamumuhay ka lang ng matuwid, marunong makisama at pipiliin ang tamang tao, ang pag-aasawa ay tiyak na magiging isang payapang kanlungan. Ang pangalan ko ay Elara, 30 taong gulang, isang internal accountant para sa isang kumpanyang nagsusupply ng mga electrical na kagamitan sa Bonifacio Global City. Ang trabaho ko ay hindi magarbo, araw-araw nakaharap ang mga libro, resibo at mga numero ng perang pumapasok at lumalabas. Nang sabi ng iba, nakakatuyo daw ng pagkatao ang ganitong propesyon, pero para sa akin, ito ang nagturo sa akin na huwag mabuhay sa alapaap. Kapag malinaw ang usapan sa pera, mas gagaan ang kalooban. Hindi ko ito kasabihan, kundi laging bukang bibig ng tatay ko mula pa noong high school ako. Ang tatay ko si Tatay Lito, isang lalaking sa buong buhay niya ay laging dahan-dahan pero sigurado, bihira siyang magsalita at hindi mahilig magbigay ng payo gamit ang mabulaklak na salita. Pero kapag nagsalita siya, tumatatak ito sa isip. Lagi niyang sinasabi sa akin na sa ibang bagay, pwede kang maging malabo, pero sa pera at papel, dapat malinaw sa simula para iwas gulo sa huli. Noong bata ako, pinapakinggan ko lang siya. Nang tumanda ako, napatunayan kong totoo nga. Maraming bagay sa mundo, ang sa simula ay nag-aalangan ang mga taong linawin dahil takot makasakit ng damdamin, pero sa huli, nawawala lahat pati pagmamahal at respeto. Ibang-iba naman ang nanay ko, si Nanay Elena. Mabait siya, mapagmahal, at laging nag-aalala, lalo na sa sasabihin ng ibang tao. Ang pinakatatakot niya ay ang mapunta ako sa isang pamilya at laitin na bastos, hindi marunong makisama o lumaking spoiled kaya hindi marunong yumuko bilang manugang. Minsan, habang naghihimay siya ng gulay, kinausap niya ako na parang kinakausap ang sarili. Ang swerte ng isang babae ay nakasalalay sa asawa niya, pero ang tunay na swerte ay nasa pamilyang mapupuntahan niya. Kung sa disenteng pamilya ka mapunta, kalahati ng pasanin mo sa buhay ay mababawasan. Ngumiti ako at umupo sa tabi niya. Nay, parang kukuha ako ng exam, hindi mag-aasawa. Pinandilatan niya ako ng may paglalambing. Seryoso ako. Iisa lang ang pakakasalan mo, pero isang buong pamilya at pamumuhay ang papasukin mo. Naiintindihan ko ang punto ni nanay. Noon, naniwala akong sapat ang talino ko para kumilatis ng tao. Ang bahay namin ay nasa isang eskinita, malapit sa palengke, hindi malaki o magarbo, pero laging malinis. Ang lumang sahig ay 2 beses pinupunasan ni nanay sa isang araw. Ang lumang setyo ng upuan sa sala ay laging may mantel. Ang mga orkidyas sa labas ay laging namumulaklak. Lumaki ako sa bahay na iyon, sanay sa tunog ng pagtatalo ng sandok at kawali tuwing umaga, sa balita sa TV tuwing gabi, at sa pakiramdam na kahit saan ako magpunta, gusto ko pa ring umuwi. Dahil dito, walang karangyaan, pero may kapayapaan. Marahil, kaya hindi ako ang tipo ng babaeng nangangarap ng engranding kasal, mamahaling damit o asawang nakalalamang sa iba. Simple lang ang gusto ko. Magtrabaho ng marangal, makatagpo ng isang disenteng lalaki na tunay akong mamahalin. Iyon lang, sapat na. At ang taong iyon, sa paniniwala ko noon, ay si Kael. 2 taon ang tanda niya sa akin. Nagtatrabaho sa sales department ng isang kumpanyang namamahagi ng construction materials. Hindi siya ang tipo ng lalaking agaw pansin. Hindi siya sobrang gwapo. Hindi rin bolero, pero mahinahon siya,
marunong makinig, at higit sa lahat, magaling magbigay ng kapanatagan ng loob. And kapag may problema, hindi siya padalos-dalos. May mga gabing inaabot ako ng dilim sa trabaho dahil sa month-end closing. Isang text lang ang matatanggap ko. Tapos ka na? Nasa labas na ako ng gate. Kakaiba talaga ang mga babae, hindi kailangan ng malalaking bagay. Minsan, sapat na ang may naghihintay sa iyo sa ilalim ng ilaw poste kapag pagod ka na at kalahati ng pagod mo ay agad na nawawala. Nang dahilan kung bakit ko siya sinagot ay hindi singsing, hindi bulaklak, at lalo namang hindi mamahaling hapunan, kundi isang hapon sa tabi ng Manila Bay. Napakaganda ng panahon noon, malamig ang hangin at kumikinang ang tubig. Suot ko ang mapusyaw na asul na bestida at siya, puting polo na nakatupi ang manggas gaya ng dati. Nakaupo kami sa isang bench, pinagmamasdan ang mga sasakyang dumadaan. Noon, nag-aalala pa rin ako sa pagiging manugang kaya diretsahan ko siyang tinanong, pagkatapos nating ikasal, anong plano mo? Titira ba tayo sa kanila o bubukod tayo? Sandali siyang natahimik, saka tumingin sa akin. Mahina pero tiyak ang boses niya. Hihilingin kong bumukod tayo. Medyo nagulat ako. Talaga? Ngumiti siya. Oo, pwedeng malapit sa inyo. Basta tayong dalawa ang magdedesisyon para sa buhay natin. Ayokong maramdaman mong nag-iisa ka sa pagiging manugang. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Walang palamuti, walang pagkukunwari, pero sapat para palambutin ang isang babaeng tulad kong nasa bingit ng pag-aasawa. Tumingin ako sa tubig at biglang luminaw ang hinaharap. Isang maliit na tahanan. Magtatrabaho kami pareho. Uuwi para maghapunan. Sa katapusan ng linggo, bibisitahin namin ang aming mga magulang. Kung sino ang nangangailangan, tutulungan. Hindi kailangan ng yaman. Akala ko, sapat na yon sa buhay ko. And pag-uwi ko, ikinuwento ko ito kay nanay. Nag-aayos siya ng damit sa kama. At pagkarinig niya, sandali siyang natigilan. Talaga bang sinabi niya iyon? Tumango ako. Bumuntong hininga si nanay na parang nabunutan ng tinik. Kung nasabi niya iyon, ibig sabihin, iniisip niya ang kapakanan mo bilang asawa. Si tatay naman, na nagbabasa ng dyaryo sa sala, ay sumabad. Madaling sabihin niyan. Ang mahalaga ay kung saan siya papanig kapag dumating na ang problema. Nagmaktol ako. Tay, sinisira mo naman ang moment ko. Ibinaba ni tatay ang dyaryo at tiningnan ako. Hindi ko sinisira ang kasiyahan mo. Gusto ko lang tandaan mo sa pakikisama sa isang lalaki, huwag ka lang makinig kapag nangangako siya. Tignan mo kung ano ang pipiliin niya kapag naiipit na siya sa maraming bagay. Noon, tinawanan ko lang siya. Akala ko masyado lang maingat si tatay. Hindi ko alam na may mga salita ang magulang na kapag sinampal ka na ng katotohanan, saka mo lang maiisip at masasabing bawat salita pala nila ay magkakatotoo. Sa totoo lang, bago kami ikasal, malaki ang tiwala ko kay Kael. Hindi ito bulag na pagtitiwala, kundi tiwala ng isang taong may sapat na gulang. Nagtiwala ako dahil hindi siya kailanman naging mayabang magsalita, hindi nangako ng sobra-sobra, at lalong hindi nagpinta ng magarang kinabukasan para lang akitin ako. Palagi lang siyang nariyan sa mga panahong kailangan ko siya, tahimik pero maaasahan. Sa panahong mahilig ang mga tao sa mabulaklak na salita, para sa akin, mas mahalaga ang isang lalaking alam kung kailan sapat na ang sasabihin. Kaya, kapag binalikan ko ang simula, ang pinakamasakit ay hindi ang nagkamali ako ng minahal, kundi ang buong puso kong pinaniwalaan na hindi niya ako bibitawan sa gitna ng daan. Sabi nga nila, ang ilog na malalim, kayang sukatin, pero ang pusong mandaraya, sino ang makakaalam? Noon, ang kasabihang iyon ay parang kwento lang ng iba. Hindi ko alam na darating ang araw na ako mismo ang tatayo sa gitna ng isang buhay na akala ko'y patag para lang maintindihan na minsan ang trahedya ay hindi dumarating na parang kulog. Dumarating ito sa isang napakatamis na pangako, isang napakabait na tingin, at isang tiwalang pinalaki araw-araw
hanggang sa matuklasan mong ang sinasandalan mo pala ay hindi kasintibay ng inakala mo. Nan matapos ang hapong iyon sa tabi ng Manila Bay, gumaan ang loob ko. Ang pangako ni Kael ay parang angkla na nagpakalma sa mga alon ng agam-agam ko tungkol sa pagiging manugang. Nagsimula na akong mag-isip tungkol sa kasal, sa pagpupulong ng dalawang pamilya, pagtatakda ng petsa at pag-aayos ng mga bagay-bagay. Sa isip ko noon, ang pag-aasawa ay isang daan na kayang tahakin sa pamamagitan ng kabutihan. Ngunit nang maging madalas na ang pagpunta-punta ko sa bahay ni Kael, doon ko simulang naintindihan na may mga bagay na hindi kailangang sabihin ng diretsyo para maramdaman. Nang bahay ni Kael ay nasa isang lumang subdibisyon, hindi kalayuan sa pangunahing kalsada. 3 palapag ito, kulay krema ang pintura at maraming halaman sa balkonahe. Sa labas pa lang, mukha ng maayos at mas malaki kumpara sa mga karatig bahay. Noong unang beses akong dinala ni Kael doon para ipakilala, napahinto ako sa labas ng gate. Hindi dahil sa humanga ako, kundi dahil sa labis nitong kaayusan na para bang lahat ng bagay mula sa kurtina hanggang sa mga tsinelas ay nakaayos na sa dapat nitong kalagyan. Nang tiningnan ako ni Kael at ngumiti, "Huwag kang mag-alala, mabait si Mama." Inayos ko ang damit ko at huminga ng malalim. Hindi naman ako nag-aalala, natatakot lang akong magkamali sa sasabihin ko. Bumulong siya sa akin, "Kung magkakamali ka, wala nang magaling sa mundong ito." Natawa ako sa sinabi niya at gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit tama nga, nagiging kampante ang tao kapag masyadong binobola. Nang nagbukas ng pinto para sa akin ay ang nanay niya, si Tita Imelda. Nakasuot siya ng lila na silk na damit, may bahagyang kulot ang buhok at tamang-tama lang ang lipstick. Mayroon din siyang bahagyang amoy ng pabango. Pagkakita sa akin, ngumiti siya ng napakatamis. "Naku, ikaw na ba si Elara? Halika, pumasok ka. Huwag ka nang magpaaraw diyan." Pabulong akong sumagot. "Hello po. Magandang hapon po, tita." Tumawa siya at hinila ako papasok. "Anong tita? Kapag nasanay ka na, mama na ang itawag mo para mas malapit." Sa pandinig, napakasarap pakinggan. Isang babaeng malapit ng maging parte ng pamilya na tinawag na anak at sinabihang mama na ang itawag. Sino ba ang hindi gagaan ang loob? Ganoon din ako. Tumingin ako kay Kael at nagtaas siya ng kilay na parabang sinasabing, "Sabi ko sayo, sinisi ko na naman ang sarili ko sa pagiging masyadong mapag-isip." Nang tatay ni Kael, si Tito Renato, ay nakaupo sa sala. Nanonood siya ng balita. Nang pumasok ako, pinatay niya ang TV at tumayo para batiin ako. Mukha siyang mabait, mahina ang boses, payat at mabagal kumilos. "Upo ka, Hija, huwag kang mahiya." Magalang akong sumagot, "Salamat po." Tumango lang siya at ngumiti, pagkatapos ay nanahimik na ulit. Sa sandaling iyon, napagtanto kong siya ang tipo ng taong halos hindi na napapansin sa sarili niyang bahay. Sa bahay na iyon, ang mga tingin, salita at kilos ay tila umiikot sa iisang tao lamang. At iyon ay si Tita Imelda. Umupo siya sa tapat ko, nagtimpla ng tsaa, nagbalat ng prutas at nagtanong ng kung ano-ano. Kung mahirap ba ang trabaho ko, saan nakatira ang mga magulang ko, kung ilang kaming magkakapatid, kung marunong ba akong magluto ng pagkaing Pilipino. Ang paraan niya ng pagtatanong ay hindi bastos, bagkus ay napakalambing, pero habang sumasagot ako, pakiramdam ko ay sinusuri niya ako ng husto. Hindi ito halatang pang-iinspeksyon, kundi ang tipo ng pagtingin na sa unay akala mo'y pagmamahal, pero sa totoo lang ay pagtimbang sa bawat aspeto ng pagkatao mo. Accountant ka pala? Siguro napakametikuloso mo. Tanong niya habang nakangiti. Ngumiti rin ako. "Opo. Nasanay na lang po dahil sa trabaho, Mama." Tumango siya. Mabuti rin sa babae ang marunong mag-compute. Pero kapag sobra, nakakasakal sa bahay. Minsan sa pagsasama, kailangan din ng kaunting pagbibigayan, di ba, Hija? Ang mga salitang iyon ay binitiwan niya ng parang hangin. Kung sa iba, iisipin lang na pinapayuhan ng biyenan ang kanyang manugang. Pero ewan ko ba,
Pagkarinig ko, bahagya akong natigilan. Ngumiti na lang ako para lampasan iyon. Opo, kung ano po ang dapat linawin, lilinawin ko. Pero sa loob po ng bahay, marunong din naman po akong makiramdam, Mama. Tiningnan ako ni Tita Imelda, nakangiti pa rin ang labi pero hindi ang mga mata. Mabuti kung ganoon. Habang nag-uusap kami, bumukas ulit ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50. Nakalabas ang polo shirt, may malaking relo sa pulso. Pagpasok pa lang niya, tumayo agad si Tita Imelda at nagbago ang tono ng boses niya. Delphine, dumating ka na pala. Agad ding tumayo si Kael. Tito, agad kong naintindihan. Ito si Tito Delphine. Tiyuhin ni Kael sa panig ng ina, ang taong sinabi niyang may malaking boses sa kanilang angkan. Tiningnan ako ni Tito Delphine mula ulo hanggang paa, hindi lantaran pero hindi rin magalang. Hinila niya ang isang upuan at umupo, saka tumawa. Ito na pala ang magiging pamangkin ko. Mukhang matalino. Yumuko ako. Hello po. Nagtanong siya ng ilang bagay tungkol sa trabaho ko, saka bumaling kay Kael na parang wala ako roon. Sa kasal, ayusin ninyo. Hindi tayo basta-bastang pamilya. Isang beses lang ito, gawin ninyong ingrande para may maipakita sa mga kamag-anak at business partners. Ang salitang business partners ay tumarak sa pandinig ko. Tumingin ako kay Kael, pero ngumiti lang siya. Opo, Tito, wag po kayong mag-alala. Nakasuot siya ng office dress, nakaban ang buhok at may hawak na telepono at maliit na notebook. Pumasok siya na parang sanay na sanay sa bahay. Inilapag niya ang bag sa upuan, binati ang mga magulang ni Kael, saka bumaling sa akin na may perpektong ngiti. Ikaw siguro si Elara. Ako, si Vian. Medyo nagulat ako pero magalang pa ring sumagot. Hello po. Bumulong si Kael sa akin. Si Vian ang kasama ni Tito sa negosyo, parang pamilya na rin. Tumango ako pero hindi ko maiwasang magtaka. Naiintindihan ko ang malapit na relasyon sa negosyo, pero ang pagiging sobrang malapit na pumasok sa isang usapang pampamilya, umupo sa gitna ng pagpapakilala sa isang magiging manugang ng walang alinlangan, ay ibang usapan na tama nga ang kutob ko. Hindi lang basta umupo si Vian. Ilang sandali lang, nakikisali na siya sa usapan ng kasal na para bang siya ang may hawak ng plano. Nakatakda na ba kayo ng petsa? Kung sa huling quarter ng taon, maganda iyon. May magaganda pang slot sa mga reception hall. Kapag peak season kasi, mahirap na. Natigilan ako. Hindi pa ako nakakasagot, sumingit na si Tita Imelda. Tama, iisang anak na lalaki. Paano naman natin gagawing simple? Kailangan bongga, sumang-ayon si Tito Delphine. Dapat maipagmalaki, hindi pwedeng simple lang ang handaan para sa mga bisita ko. And doon ko lang tiningnan si Kael. Katabi ko siya pero ngumingiti lang, nagsasali ng tsaa para sa tiyuhin at ina niya na para bang normal lang ang lahat ng pinag-uusapan. Hawak ko ang baso at mahina akong nagtanong. Ang plano po kasi namin ay simple at intimate lang, para sa pamilya at malalapit na kaibigan. Ilan po bang mesa ang gusto ninyo? Hindi agad sumagot si Tita Imelda. Tumingin muna siya kay Tito Delphine bago nagsalita. Hayaan mo nang matatanda ang mag-isip niyan. Ang mahalaga, sa araw ng kasal mo, maganda ka at masaya sa pandinig. Parang pag-aalala, pero naramdaman kong tinatanggalan ako ng karapatang magdesisyon, sabi nila. Kapag may bisita, laging may handang tsaa o pagkain. Pero sa bahay na iyon, habang tumatagal, naramdaman kong bukod sa tsaa at prutas, may isa pang bagay na inihahain ng patago, pressure. Ang pressure na iyon ay wala sa masasakit na salita, kundi nasa paraan ng pagsasalita ng lahat para sa aming dalawa. Si Tita Imelda, usapang pagpapasikat. Si Tito Delphine, usapang koneksyon. Si Vian, usapang reception hall at mga package. At si Kael, ang taong dapat sana'y tulay sa pagitan ko at ng pamilya niya, ay ngumingiti lang habang hinahayaang mangyari ang lahat and pauwi. Habang nakaangkas ako sa motor ni Kael, lumulutang ang isip ko. Malamig ang hangin,
pero pakiramdam ko ay nasasakal ako. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Kael, "Bakit ang tahimik mo?" Nag-aalangan akong sumagot. "Parang lahat sa inyo, mahal na mahal ka." Tumawa siya. Siyempre, nag-iisang anak na lalaki. Hinigpitan ko ang hawak sa damit niya. Napansin ko lang, parang masyadong nakikialam si Tito at si Vian sa kasal natin. Binagalan ni Kael ang takbo. Nag-aalala lang si Tito. Si Vian naman, sanay na mag-asikaso ng lahat dahil sa trabaho nila. "Huwag mo nang isipin. Matatanda. Gusto lang nila maging maganda ang kasal." Tinanong ko pa, "Ikaw, anong gusto mo?" Hindi siya agad sumagot. Maya-maya sinabi niya, "Gusto ko, huwag ka nang ma-stress. Sa kasal, lahat may opinyon. Magbigayan na lang tayo para maging maayos." Nasa likod niya ako, naririnig ang bawat salita, pero wala akong masabi. Hindi dahil sa mali siya, kundi dahil sa paraan ng pagsabi niya. Napakalambing na mahirap kontrahin. Pero habang mas lalo siyang malambing, mas lalo naman akong kinakabahan. Ang pag-uwi ko, alam agad ni nanay na may problema. Habang nag-aayos siya ng mga plato, nagtanong siya, "Kumusta ang pagpapakilala?" Isinabit ko ang bag ko at mabagal na sumagot, "Okay naman po." Tumingin siya sa akin, "Anong okay naman?" Umupo ako sa mesa. Mabait ang nanay ni Kael, tahimik ang tatay niya, pero ang tiyuhin niya parang may malaking impluensya. At may isang babae, si Vian, nakasama ng tiyuhin niya na masyadong nakikisawsaw sa usapan ng kasal. Pagkarinig noon, natahimik si nanay ng ilang segundo, saka nagsalita na parang isang bihasang ina. Sa bawat pamilya, may ganyan talaga. Ang mahalaga, kung saan papanig ang asawa mo. Mapait akong ngumiti. Sabi ni Kael, "Huwag daw akong ma-stress." Bumuntong hininga si nanay. Sa simula, lahat sila ganyan ang sinasabi. Noon pumasok si tatay mula sa labas. Narinig niya ang huli naming pinag-usapan. Hinila niya ang upuan, umupo, uminom ng tubig at nagsalita ng maikli. "Kapag maraming nagdedesisyon para sa inyo, dapat kang maging mas mapanuri." Tumingin ako sa kanya. "May nakikita po ba kayong mali, tay?" Umiling si tatay. "Hindi ko sinasabing may mali. Ang sinasabi ko lang, kapag ang mga tagalabas ay natural na nakikialam sa usapang pampamilya, ibig sabihin hindi na malinaw ang mga hangganan." Na tahimik ako. Bigla kong naalala ang ngiti ni Tita Imelda, ang boses ni Tito Delfin, ang kalmadong mukha ni Vian, at ang mukha ni Kael habang nakaupo sa gitna nila. Lahat ay magalang, tama sa paningin, walang halatang masama, pero sa puso ko, may isang maliit na pag-aalala na nagsimulang tumubo and may kasabihan. Nakangiti sa harap, ngunit sa likod ay may itak. Hindi ko alam kung kanino ito iaakma noon. Pero sa unang pagkakataon sa isang relasyong patungo sa kasal, naintindihan ko na may mga ngiti na sa unang tingin ay maganda, pero kung tititigan mo ng matagal, makikita mo ang tinik sa bawat sulok nito. Matapos ang pagpapakilalang iyon, hindi na ako ganoon ka-excited at puno ng pag-asa sa nalalapit na kasal. Hindi dahil sa nagbago ang isip ko o nawala ang pagmamahal ko kay Kael. Nagkaroon lang ng manipis na pader ng pag-iingat sa puso ko. Manipis lang, hindi pa sapat para tawaging pagdududa, pero sapat na para sa tuwing may magbabanggit ng kasal, hindi na ako basta-basta tumatango na lang. Sa simula, simple lang ang usapan namin ni Kael. Mga 30 mesa lang para sa malalapit na kamag-anak, kaibigan, at ilang kasamahan sa trabaho. Sa amin kasi, hindi kami mahilig sa pagpapasikat. Si tatay nga, sumang-ayon pa, "Ang pinakamaganda ay iyong abot kaya." Pagkatapos ng kasal, mas mahalaga ang mahabang pagsasama, hindi ang isang gabing handaan. Ganoon din ang gusto ni nanay. Ang mahalaga sa kanya, maayos ang handa at masaya ang mga bisita. Ganoon din ang gusto ko, isang simpleng seremonya. Hindi magarbo, hindi magiging lugar kung saan lahat ay pagod pero kailangan pa ring ngumiti. Pero hindi lahat ng bagay ay nasusunod ayon sa plano. Makalipas ang isang linggo, tinawagan ako ni Kael
bago magtanghali. Ang boses niya ay malambing pa rin gaya ng dati. May oras ka ba mamayang hapon? Samahan mo akong tumingin ng reception hall. Nagtaka ako. Akala ko ba okay na tayo sa restaurant sa may Macapagal Boulevard? Mahina siyang tumawa. Sabi kasi ni na mama at tito, masyadong maliit daw doon. Titingin lang naman tayo, hindi pa naman final. Natahimik ako ng ilang segundo, saka sumagot. Okay, titingin tayo. Pero tandaan mo, usapan natin simple lang ha. Mabilis siyang sumagot. Oo naman, alam ko. Ngunit pagdating namin doon, naintindihan ko na ang titingin lang ni Kael ay hindi na simple. Isa itong malaking events place na may tanawin ng syudad, nagniningning ang mga ilaw, malawak ang lobby, at profesional ang mga staff na nakapila para bumati. Pagpasok ko pa lang, nakita ko nang nandoon na si Tita Imelda kasama sina Tito Delphine at Vian para silang naghihintay, hindi lang napadaan. Tumingin ako kay Kael. Sabi mo, tayong dalawa lang. Sandali siyang natigilan, saka hinawakan ang kamay ko. Sinama na ang matatanda para sigurado. Huwag ka nang mag-alala. Bakit hindi ako mag-aalala? Kung pati sa pagtingin ng venue, ako pa ang huling nakaalam. Naunang tumayo si Vian, na may perpektong ngiti. Lara, andito ka na pala. Halika, tingnan mo ang hall. May promo sila ngayon, sobrang ganda. Sumingit si Tita Imelda. Nag-iisang anak na lalaki. Bakit naman natin titipirin? Isang beses lang ito. Umupo ako at tiningnan ang brochure sa mesa. Ang presyo bawat mesa, dekorasyon, LED screen, pinalaking entablado. Sa isang sulyap pa lang, alam ko nang malayo ito sa pinag-usapan namin. Diretsahan akong nagtanong, ilang mesa po ba ang plano nating dagdagan? Walang kagatol-gatol na sumagot si Tita Imelda. Siguro mga 50 mesa. Ang panig pa lang ng pamilya namin, halos 20 na. Tapos may mga bisita pa si Delphine mula sa negosyo. Tumingin ako kay Kael, hindi na maitago ang pagkagulat. 50 mesa? Umiwas siya ng tingin at pilit na ngumiti. Gusto ng matatanda para maganda. Pinilit kong maging kalmado. Isa ang maganda, pero iba pa rin ang budget. Dapat malinaw sa simula, di ba? Pagkasabi ko noon, biglang idinabog ni Tito Delphine ang kamay sa mesa. Tumatawa siya, pero mabigat ang dating. Hija, malapit ka ng ikasal, pero sa unang upo pa lang, binibilang mo na ang bawat mesa. Nakakapagod iyan. Minsan lang sa buhay ang kasal. Diretsahan ko siyang sinagot ng magalang. Hindi po ako nagbibilang para makipagkompetensya. Nagtatanong po ako para alam ko kung ano ang aasahan. Iwinasiwas ni Tito Delphine ang kamay niya. Anong aasahan? Sa tagal na natin sa negosyo, hindi namin hahayaang mag-alala ka. Ang mga salitang iyon ay dapat sana'y nagpakalma sa akin, pero sa halip, kinilabutan ako. Dahil kapag laging sinasabi ng tao na huwag kang mag-alala, kadalasan, ang tinatago nila ay ang bagay na dapat mo talagang malaman. Sinimulan na kaming ilibot ng staff. Naglalakad ako sa tabi ni Kael, pilit na nagpapakita ng normal na kilos. Malawak ang hall, mataas ang kisame, kumikinang ang mga chandelier. Sa gitna ng entablado, may daanan na puno ng sariwang bulaklak. Habang naglalakad, mabilis na nagtatanong si Vian. Kung dito gagawin, dapat may full LED screen para maging elegante. Sa reception area, dapat may hiwalay na backdrop para sa mga business guests. Pagkarinig ko noon, lumingon ako. Business guests. Ngumiti si Vian. Oo, mga kliyente ni Tito Delphine. Ang kasal ninyo ay pagkakataon din para mapanatili ang magandang relasyon. Bago pa ako makasagot, sumingit si Tita Imelda. Kung may kakayahan ang pamilya, dapat gawin ang lahat. Ayokong masabing kinasal ang anak ko na parang simpleng handaan lang. Sabi nila, inggitan lang ang kasal. Pero para sa akin, maraming pamilya ang hindi takot gumastos, takot lang silang mapahiya sa mata ng iba. Ang masama, ang papuri ng iba ay lumilipas, pero ang perang ginastos ay mananatili.
Nang ipakita na ng staff ang premium package na may kasamang drone, fireworks, imported na bulaklak at pribadong reception room, hindi ko na napigilan. Hinila ko si Kael sa isang sulok at sinabi ng mahina pero mariin, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Kasal ba natin ito o isang business gathering para sa matatanda? Bumuntong hininga si Kael. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ako nagsasalita ng masama. Nagtatanong ako ng totoo. Mula 30 mesa, naging 50. Ngayon, may kung ano-ano pang dagdag. Sino ang magbabayad niyan? Tumingin siya sa akin at ibinaba ang boses. Sabi ni Tito at Mama, sila na raw ang bahala sa mga dagdag. Huwag ka nang maging sensitive. Pinigilan ko siya. Nang sinabi nilang sila ang bahala, gaano kalaki, may numero ba? Sino ang pipirma sa kontrata? Sino ang magbabayad ng down payment? Natahimik si Kael ng ilang segundo. Ang katahimikan na iyon ay mas masakit pa sa anumang paligoy-ligoy na sagot. Nagpatuloy ako. Ikaw, nasa sales ka. Alam mo dapat na kapag walang numero, salita lang iyan. Mukhang napagod na. Si Kael, dahil sa pagiging accountant mo, para kang nag-audit kung magsalita. Kasal ito, hindi financial statement. Pagkarinig ko noon, nasaktan ako. Oo, accountant ako kaya ako natatakot. Kasi ang mga taong hindi natatakot kadalasan ay hindi sila ang magbabayad. Nakita siguro ni Kael na galit na ako. Kaya lumambing ulit ang boses niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Magtiwala ka lang sa akin. Walang magpapahamak sa iyo. Magtiwala. Iyan na naman ang salitang iyon. Tumingin ako sa malaking salamin sa dulo ng hall at nakita ko ang sarili kong napakaliit sa gitna ng karangyaan. Isang kakaibang pakiramdam. Para bang lahat sa paligid ko ay lumalaki ayon sa gusto ng iba habang ang boses ko ay tinatakpan ng mga matatamis na salita para lang mapatahimik ako. Pag-uwi ko, nakita ni nanay na nakatulala ako sa mesa. Inilapag niya ang isang mangkok ng sabaw at nagtanong, "May problema na naman?" Ikinuwento ko lahat, ang pagdami ng mesa, pagbabago ng venue, mga dagdag na bisita at serbisyo. Pagkatapos kong magkwento, napakagatlabi si nanay. Grabe naman pala kung gumasta ang pamilya nila. Sumandal ako sa mesa. Natatakot lang ako na sa huli. Magkagulo lang. Natahimik si nanay. Takot siya sa sasabihin ng iba, pero hindi siya bulag para hindi makita ang problema. Ilang sandali. Bumulong siya. Bakit hindi mo linawin kung aling parte ang babayaran nila? Mapait akong ngumiti. Tinanong ko na po. Ang sagot nila, huwag kang mag-alala. Pumasok si tatay mula sa labas. Narinig niya ang usapan. Hinila niya ang upuan at umupo sa tapat ko. Tandaan mo, kung ang isang bagay ay pilit na pinapakalma, lalo mo dapat suriin. Bumuntong hininga ako. Tay, ayoko pa pong mag-isip ng masama. Tumango si tatay. Hindi kita pinag-iisip ng masama, pero kailangan mong matutong kilalanin ang pagkakaiba ng pagtitiwala sa isang tao at pagbibigay ng iyong kapalaran sa kamay nila. Ang mga salitang iyon ni tatay ay tumatak sa isip ko buong gabi. Nakahiga ako, hawak ang telepono, binabasa ang mga mensahe ni Kael. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag akong mag-isip ng sobra, nakakasira lang daw ng saya. Habang binabasa ko, lalo kong naramdaman na para akong nakatayo sa harap ng isang pader na nababalutan ng velvet. Malambot tingnan, malambot hawakan, pero kahit anong tulak mo, hindi ka makalusot. Mula noon, ang pag-aalala ko ay hindi na malabong kutob lamang. Naging isang konkretong pakiramdam na ang lahat ay unti-unting lumalayo sa orihinal naming plano. Ang isang kasal na dapat sana'y simple ay parang damit na hinila sa magkabilang dulo. At kapag isinuot mo na, saka mo lang malalaman na baluktot na pala ang tahi mula pa sa simula. None, details, summary, read the rest of the story, summary. Nang matapos ang pagtingin sa venue, hindi na ako naging kampante. Sa labas, lahat ay mukhang normal na paghahanda para sa kasal. Ang pamilya ko ay nagpaplano na sa isusuot,
nag-aayos ng mga kakanin at tumitingin ng tamang petsa. Sa panig naman ni Nakael, mas abala, labas-masok ang mga tao, walang tigil ang tawag sa telepono tungkol sa mga bisita, sa venue, sa menu, sa mga bulaklak at ilaw. Ngunit habang papalapit ang araw, isa lang ang napagtanto ko. Ang mga bagay na dapat ay ako bilang nobya ang nakakaalam, ako pa ang huling nababalitaan. Isang araw, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng text mula kay Vian. Uy, mamaya. Ako na ang pipili ng backdrop kasama si tita. Huwag ka nang pumunta. Ako na ang bahala. Tiningnan ko ang telepono. Ang backdrop ang unang makikita ng mga bisita pagdating. Pero ang text niya ay parang nag-uulat ng tapos ng gawain, hindi nagtatanong ng opinyon. Agad akong nag-reply. Pwede bang makita ko muna ang design? Halos 20 minuto bago siya sumagot. Nasa labas ako. Trust me na lang. Maganda ang taste ko. Napasandal ako sa upuan. Nakakatawa. Kasal ko, pangalan ko ang nakalagay sa entrance, pero kailangan kong magtiwala sa taste ng iba. Maliit na bagay. Pero ang inis ng isang babae ay madalas nagsisimula sa mga ganyang kaliit na bagay. Nang gabi, tinawagan ko si Kael. Sino ang pumili ng backdrop? Mabilis siyang sumagot. Si Vian. Sanay iyon sa mga events. Huwag ka nang mag-alala. Napalunok ako. Lahat na lang ba, huwag akong mag-alala. Ano pa ba ang dapat kong malaman? Tumawa siya na parang sinisigurong hindi ako magagalit ng tuluyan. Ang dapat mong malaman ay pakakasalan kita. Kung dati, baka natawa pa ako. Pero noon, naramdaman kong parang pinapasakan lang ng bulak ang nagdurugo kong damdamin. Nagtanong ulit ako, sabihin mo, bukod sa venue at bilang ng mesa, ano pa ang mga nadagdag? Natahimik siya sandali. Yung mga basic lang, mas malaking screen, inayos konti ang stage, at may hiwalay na VIP lounge. Pinutol ko siya. Anong klaseng bita ang kailangan ng VIP lounge? Mga bisita ni Tito, mga business partners. Hindi ko napigilan ang sarili. Mag-aasawa ba ako o host ng isang business convention? Natahimik ang kabilang linya. Nang magsalita si Kael, mas bumaba ang boses niya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Baka marinig ng matatanda, isipin pa nila mahirap kang pakisamahan. Mapait akong natawa. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng matatanda. Ang alam ko lang, malapit na akong ikasal. Pero lahat ng bagay, huli kong nalalaman. Mahirap na bang pakisamahan iyon? Hindi siya sumagot ng diretso. Bumalik na naman siya sa dati niyang linya. Gusto ko lang na maging magaan ang buhay mo. Nakakapagod na ang pag-aasikaso ng kasal. Noon ko naintindihan kung bakit nakakatakot ang ganitong klaseng pag-aalala. Dahil kapag nagpakita ka ng pagkadismaya, agad kang ituturing na komplikado at hindi marunong magpasalamat. Samantalang ang kailangan ko ay hindi ang may gumawa para sa akin, kundi ang malaman ang katotohanan. Isang hapon, pumunta ako sa bahay ni Nakael para tingnan ang listahan ng mga bisita. Akala ko, pagkakataon na namin para mag-usap at ayusin ang listahan. Pagdating ko, nandoon na naman sina Tita Imelda, Tito Delfin at Vian, nakapalibot sa mesa na may hawak na mga papel. Pagkakita sa akin ni Tita Imelda, sinabi niya agad, "Sakto ang dating mo, Hija. Upo ka. Babasahin ko sa'yo." Babasahin lang. Umupo ako at tiningnan ang listahang punong-puno ng pangalan na hindi ko kilala. Sino po sila? Walang emosyon na sumagot si Tita Imelda. Mga kliyente ni Delfin, mga kasosyo sa negosyo, hindi pwedeng hindi imbitahan. Tumingin ako kay Kael. Paano na ang mga kaibigan natin? Nagkamot siya ng ulo. Nandyan pa rin, pero bawasan na lang daw. Mga best friends na lang. Tumingin ako sa kanya. Bawasan para sa mga bisitang hindi ko kilala. Si Tito Delfin, na umiinom ng tsaa, ay ibinaba ang tasa. Hija, magiging parte ka na ng pamilyang ito. Dapat mong maintindihan na ang kasal ay hindi lang para sa inyong dalawa. Magalang akong sumagot, naiintindihan ko po. Pero kung kasal ko po ito, dapat ko sigurong malaman kung sino ang mga iniimbitahan ko. Tiningnan niya ako
at mapait na ngumiti. Masyado kang detalyado, Hija. Sumingit si Vian. Okay lang naman iyan, Tito. Pero dahil malapit na ang kasal, unahin na natin ang mas mahalaga. Ako na ang bahala sa mga detalye. Ne detalye? Naisip ko. Kailan pa naging detalye na lang ang isang nobya? Habang nag-uusap sila, napansin ko ang isang folder na may nakasulat na quotation. Nang akmang kukunin ko, mas mabilis si Tita Imelda. Tinakpan niya ito at ngumiti ng matamis. Magugulo lang ang isip mo rito, Hiha. Hayaan mo. Nang matatanda ang tumingin, ibinaba ko ang kamay ko at biglang bumigat ang loob ko. Hindi dahil sa gusto kong makita iyon, kundi dahil naintindihan kong mula pa sa simula, hindi talaga nila gustong malaman ko ang nilalaman noon. And pag-uwi ko, ikinuwento ko ito kay tatay. Natahimik siya sandali at nagtanong. Nagtaka ako. Ano po? Tiningnan niya ako. Text messages, appointments, pictures, kahit ano na magpapatunay na iba ang usapan sa simula at binago nila sa gitna. Bigla akong umayos ng upo. Ito ang paraan ni tatay. Hindi naghuhusga, hindi nagagalit, pero kapag may naamoy na mali, nag-iipon ng ebidensya. Binuksan ko ang telepono ko at sinimulang screenshot ang mga usapan namin ni Kael at Vian, ang mga pagbabago ng petsa, venue at bilang ng mesa. Lahat ng "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala" na pagdesisyonan na ng matatanda. Habang ginagawa ko ito, parang nag-audit lang ako sa trabaho. Pero ngayon, hindi na ito basta trabaho lang. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Ang kaba ko ay mayroon ng hugis. Hindi na ako nag-iisip na nag-overthink lang ako. Habang papalapit ang kasal, pakiramdam ko ay para akong isang taong nakasuot ng magandang damit, may hawak na bulaklak, nakatayo sa gitna ng entablado. Pero kung paano itinayo ang entablado, sino ang nag-aayos ng ilaw at sino ang naniningil ng bayad, lahat sila ay nakangiti lang at nagsasabing huwag akong mag-alala. At sa buhay, kung ano ang pilit na ipinagkakait sa iyong malaman, iyon ang kadalasang hindi magpapatulog sa iyo sa huli. Ang araw ng kasal ko ay isang hapon sa Maynila na napakalinaw matapos ang ulan noong gabi. Maaga pa lang, abala na sa bahay. Si nanay, inaayos ang mga prutas. Ang mga tita ko, palabas-masok. May nag-aayos ng buhok ko, may nagpapaalala ng oras. Nakaupo ako sa harap ng salamin, pinapanood ang unti-unting pagbabago ng mukha ko at kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi gaanong masaya, hindi rin gaanong nag-aalala, parang may isang manipis na hibla ng kaba sa dibdib ko. Tiningnan ako ni nanay sa salamin, namumula ang mga mata. Ang anak ko, ikakasal na, hinawakan ko ang kamay niya. Nay, huwag kang umiyak, baka matunaw ang makeup ko. Ngumiti siya at pinunasan ng luha. Nagbibiro lang ako, pero sa loob-loob ko, sana maging maayos ang lahat. Ngunit pagdating namin sa reception hall, nawala ang pakiramdam na iyon. Mas malawak pa ito kaysa sa huli kong nakita. Ang mga ilaw, nagniningning. Ang mga bulaklak, naglalakihan. Ang LED screen, halos abot kisame. Ipinapakita ang mga litrato namin ni Kael na parang trailer ng pelikula. Sa saliw ng violin, nakapila ang mga staff para bumati. Sapat na ang eksena para humanga ang sinuman. Pero ako, habang yakap ang buke, isa lang ang naisip ko. Hindi na ito ang kasal na pinangarap ko. Si Kael, na nakatayo sa tabi ko, ay abala sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Si Tito Delfin, kinakausap siya. Si Tita Imelda, tinatawag siya para ipakilala sa mga kamag-anak. Bago pa ako makapagsalita, nawala na siya. Diyan ka lang muna ha, babatiin ko lang si Tito. Napatingin ako sa likod niya at biglang bumigat ang suot kong damit. Puno ng tao, pero napansin kong ang mga mesa malapit sa entablado ay puno ng mga lalaking nakasuot, seryoso ang usapan at malapit kay Tito Delfin. Binabati nila ako ng may paggalang pero ang tingin nila ay parang sa isang bahagi lang ng event, hindi sa isang nobya. Tinanong ko si Kael, sino ang mga nasa harap? Sagot niya habang inaayos ang kurbata,
Mga kasosyo ni Tito, ngumiti ka lang. Iyan na naman ang linyang iyon. Para akong manika na inilagay sa tamang lugar, kailangan lang maging maganda at tahimik. NCV-an, buong gabi, ay parang event coordinator. Utos dito, utos doon. Siya ang may kontrol sa lahat. Si Tita Imelda naman, abot tenga ang ngiti. Bati dito, bati doon. Ang saya niya ay hindi lang saya ng isang ina na ikinakasal ang anak, kundi saya ng isang taong sa wakas ay naipapakita sa lahat na hindi sila basta-basta. Habang nasa entablado kami sa gitna ng mga paputok at palakpakan, naramdaman kong mas malayo kami sa isa't isa ni Kael kaysa dati. Hawak niya ang kamay ko. Pero ni isang beses, hindi siya tumigil sa tabi ko nang matagal para iparamdam sa akin na ako ang pinakamahalaga sa gabing iyon. Pagod na ako sa kakangiti at kakalakad. Pero lahat sila, abala. May isang pagkakataon, napahinto ako malapit sa entablado. Nandoon si Kael, kasama si Tito Delfin at mga kasosyo nito, pinag-uusapan ang mga proyekto at kontrata. Ang kasal ko, pero ang nobyo, parang nasa isang business meeting. Lumabas ako sandali para huminga. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang nobyang perpekto ang ayos, pero sa mga mata niya, walang kislap. May mga handaan talaga na habang mas maraming tao, mas lalo kang nalulungkot. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga bulaklak, ilaw at daan-daang pagbati, naintindihan kong unti-unti akong tinutulak palabas sa sarili kong kasal. Kaalis ko lang sa gilid ng hall nang may tumawag ulit sa pangalan ko. Ang isang nobya sa sarili niyang kasal ay tila walang karapatang mawala ng matagal. Sa tuwing mawawala ako sa paningin, may hahanap para magpa-picture, para batiin ang bagong dating na bisita, para makipag-toast sa mga taong hindi ko man lang maalala ang pangalan. Inayos ko ang mukha ko, huminga ng malalim, at bumalik sa loob. Sakto namang hinila ako ng isang pinsan ni Kael. Elara, halika, picture tayo kasama ang pamilya. Tumango ako at sumunod. Habang kumikislap ang mga camera flash, napansin ko sa isang sulok, malapit sa office ng events place, ang isang batang babae na may hawak na folder. Nakasuot siya ng uniforme. Nakatali ang buhok at payat. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ko ay ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ito tingin ng isang staff sa isang nobya, hindi rin paghanga o pagkamausisa. Ito ay isang tingin ng pag-aalinlangan at awa, na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Ilang segundo lang iyon, pero sapat na para matigilan ako. Bago pa ako makatingin, nang maigi, lumapit ang event manager, si Miss Vera, at mabilis siyang hinila palayo, papasok sa isang pinto. Nobya, dito ka tumingin, sigaw ng photographer. Bumalik ako sa pagniti, pero ang tingin na iyon ay tumatak sa isip ko. Sa gitna ng daan-daang masasayang tao, may isang taong tumingin sa akin na parang nakikita ang isang taong malapit ng madapa. Pagkatapos ng picture taking, nilapitan ko si Kael. May isang staff doon, kakaiba ang tingin sa akin. Bago pa siya makasagot, tinawag na naman siya ni Tito Delfin. Pagod ka lang siguro kaya kung ano-ano na ang naiisip mo, sabi ni Kael bago umalis. Iyan na naman, sa tuwing may kakaiba, ang sagot lagi ay nag-iisip ka lang ng sobra. Nagpunta ako sa reception area. Nandoon ang mga kamag-anak ko na tumutulong. Si Tita Imelda naman palakad-lakad. Napansin kong sa tuwing may kamag-anak sa panig nila ang dumarating, agad niyang sasalubungin at kukunin ang sobre ng regalo. Ako na ang hahawak para hindi na sila maabala, sabi niya. Sa pandinig mukhang tama, pero ang kakaiba ay ang pakiramdam na lahat ng bagay ay tila kinokontrol ng iisang tao at hindi iyon kami ni Kael. Habang nakatayo ako roon, bigla kong nakita ulit ang batang staff nakasilip sa pinto. Nang makita niya ako, mas humigpit ang hawak niya sa folder. Akmang lalapitan ko siya nang lumabas ulit si Miss Vera at ngumiti sa akin. Nobya, bakit ka nandito? Pumasok ka na, malapit na ang cake cutting.
Tumingin ako sa likod niya, pero yumuko na ang batang babae. Bumalik ako sa loob, pero ngayon, ang pakiramdam ko ay hindi na malabo. Para na itong isang maliit na hiwa mula sa papel. Hindi masakit sa simula, pero alam mong may sugat na. Nagpatuloy ang party. Nag-iikot pa rin ako, ngumingiti, nagpapasalamat. Pero mula nang makita ko ang tingin ng batang staff, hindi na nawala ang pag-iingat sa puso ko. Maya-maya, habang dumadaan ako sa mesa ng mga kamag-anak ni Nakael, narinig ko ang isang usapan. Hayaan na nating ang panig ng lalaki ang mag-asikaso ng pera. Mas magulo kapag marami ang humahawak. Ang salitang, huwag nang pakialaman, ay parang isang pintong isinasara sa harap ko. Tumingin ako sa paligid. Si Kael, kasama pa rin ang mga kasosyo ni Tito. Si Tita Imelda, abala pa rin sa pag-aasikaso. Si Vian, kalmado. At ako, sa gitna ng sarili kong kasal, biglang naaalala ang tingin ng awa mula sa isang estranghero. Sabi nila, ang masamang pangitain ay basag na baso o biglang ulan. Pero noon ko naintindihan na minsan, ang pangitain ay simpleng tingin lang ng awa sa gitna ng kasiyahan. At kapag nakita mo na ang tinging iyon, hindi ka na magiging masaya tulad ng dati. Matapos ang tingin na iyon, hindi na ako makangiti ng buo, pero kailangang magpatuloy ang kasal. Kahit pagod at dismayado, kailangan kong manatiling nakangiti. Malapit nang matapos ang gabi, paunti-unti nang umuuwi ang mga bisita. Ang mga staff, abala na sa pagliligpit. Iba na ang atmosphere, hindi na party, kundi isang makina na naghahanda para sa pagsusuma. Nakatayo ako, malapit sa reception, pagod na pagod. Nang biglang lumitaw si Tita Imelda, may hawak na isang pulang velvet bag. Nakita kong sunod-sunod na iniaabot sa kanya ng mga kamag-anak nila ang mga sobre ng regalo. Sa akin na, para hindi na magulo, sabi niya habang nakangiti. Isang tiyahin pa ang nagbiro. Ingatan mo iyan, Imelda. Siguradong mabigat iyan ngayon. Sumagot si Tita Imelda. Naku, pera naman ito ng mga bata. Sa pandinig, walang mali. Pero mula simula hanggang huli, ni isang beses, hindi ako tinanong. Lumapit ako. Mama, tulungan ko na po kayo. Huwag na, Hija. Ang nobya, hindi magandang tingnan na may hawak-hawak na bag ng pera. Bago pa ako makasagot, tumalikod na siya para tumanggap pa ng ibang sobre. Ang paraan ng paghawak niya sa bag, ang paulit-ulit niyang pagsasabi na, ako na ang hahawak, lahat ay nagpaalala sa akin ng mga nakaraang pagkakataon. Ang backdrop, ang listahan ng bisita, ang quotation, lahat sila ang nagdesisyon habang ako ay laging sinasabihan na huwag kang mag-alala. Noon, isang lalaking staff mula sa accounting department ang lumapit sa amin ni Kael. May hawak siyang folder. Sir, ma'am, pwede po sandali. Ito po ang initial liquidation para ma-check natin. Bago pa man ako makasagot, umatras ng bahagya si Kael. Binuksan ng staff ang folder. Ang total cost po ng event as of now ay, bilang isang accountant, sensitibo ang pandinig ko sa mga salitang pera at liquidation. Tumingin ako sa papel. 5,300,000. Napatingin ako ng matagal sa numero. Akala ko pagod lang ako. 5,300,000 piso. Tumingin ako sa staff. Magkano ulit? Inulit niya. 5.3 million po, ma'am. Kasama na po ang venue, food, LED screen, expanded stage. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi. Isang numero lang ang umalingaw-ngaw sa isip ko, 5 milyon. At nang tumingin ako sa ibabang bahagi ng papel, doon ako nanlamig. Representative for Payment, Elara Cruz. Hindi ako makapaniwala. Tiningnan kong muli. Pangalan ko nga. Tumingin ako sa staff. Bakit pangalan ko ang nakalagay dito? Nagulat ang staff. Ayon po kasi sa final na file na binigay sa amin, ma'am. Tumingin ako kay Kael. Ipaliwanag mo. Umiwas siya ng tingin. Pirmahan mo na lang. Mag-uusap tayo bukas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bukas? 5.3 milyon. Pangalan ko ang nakalagay.
Tapos sasabihin mo bukas, hinawakan niya ako. Hinaan mo ang boses mo, maraming tao. Inalis ko ang kamay niya. Sa unang pagkakataon, ayoko nang maging maayos ang lahat. Dumating si Tita Imelda na may hawak pa rin ng pulang bag. Ano ba iyan? Asawa mo na siya. Pangalan ng kahit sino sa inyo, pareho lang. Tumingin ako sa kanya. Pareho lang po ba? Sumagot siya na parang kinakausap ang isang bata. Oo naman, pera ninyong mag-asawa iyan. Gusto kong matawa. Ang tawa ng isang taong sobra na ang galit at sakit. Nagsimula ng magbulungan ng mga tao. Narinig ko ang isang kamag-anak na nagsabi, ang mga babae ngayon masyadong palakwenta. Noon, biglang luminaw ang isip ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Tiningnan ko lang sila isa-isa. Si Kael na umiiwas ng tingin, si Tita Imelda na yakap ang bag ng pera, at ang mga kamag-anak na nanghuhusga. Humarap ako sa staff. Sino po ang nag-request ng mga dagdag na serbisyo at bakit inilagay ang pangalan ko dito nang hindi ko alam? Lumapit si Kael at bumulong, pirmahan mo na lang. Tiningnan ko siya, hindi na tingin ng isang nobya, kundi tingin ng isang babaeng naintindihan na alam ng lalaking ito ang lahat pero gusto lang siyang patahimikin. Kinuha ko ang ballpen at pumirma, hindi para bayaran, kundi para magkaroon ng kopya. Pagkatapos, hinawakan ko ng mahigpit ang folder. Huwag kang gumawa ng eksena dito, sabi ni Kael. Tiningnan ko siya. Aling bahagi nito ang hindi eksena? Hindi siya nakasagot. Naglakad ako palabas. Ang malamig na hangin ay parang nagpagising sa akin. Kinuha ko ang telepono ko at may tinawagan. Mula sa loob, naririnig ko pa rin ang ingay, ang boses ni Tita Imelda at ang mga yapak ni Kael na sumusunod sa akin. Pero nang sumagot ang kabilang linya, alam ko na. Ang gabing ito ay hindi na isang party. Isa na itong komprontasyon. At sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na manahimik. Nakatayo ako sa labas ng events place, yakap ang folder, hawak ang telepono. Sa likod ko, maningning pa rin ang mga ilaw ng aking kasal. Kung titingnan mula sa malayo, isang perpektong gabi. Pero ako lang ang nakakaalam na mula nang makita ko ang bill na 5.3 milyon at ang pangalan ko bilang may pananagutan, basag na ang lahat. Nang sumagot ang kabilang linya, dahan-dahan akong nagsalita. Nandito po ako sa isang events place sa BGC. Gusto ko pong i-report na ang pangalan ko ay ginamit bilang representative for payment sa isang malaking halaga na hindi ko inaprubahan. Ang mga regalong pera ay wala sa akin pero ang bill ay nakapangalan sa akin. Tinanong ng pulis ang address at kung may gulo. Kalmado akong sumagot. Bilang accountant, natutunan kong sa gitna ng gulo, kailangang maging maayos ang isip. Alam ko, kung iiyak lang ako, sasabihin nilang nag-iinarte lang ang nobya. Pero kung ilalahad ko ang mga katotohanan, nagtatayo ako ng proteksyon para sa sarili ko. Pagkababa ko ng telepono, dumating si Kael. Nababaliw ka na ba, Elara? Tumingin ako sa kanya. Sino sa tingin mo ang baliw? Ako o ang natatakot? Humawak siya sa mukha. Tinawagan mo ang pulis sa gabi ng kasal natin. Iniisip mo ba ang mga magulang natin? Tumawa ako ng mapait. Inisip mo ba ako? 5.3 milyon. Pangalan ko. Tapos bukas tayo mag-uusap. Bukas kung kailan baon na ako sa utang. Lumapit siya at sinubukang lumambing ulit. Sinabi ko nang magpapaliwanag ako. Hinigpitan ko ang hawak sa folder. Ang gumawa ng gulo ay ang naglagay ng pangalan ko diyan, hindi ako. Natigilan si Kael. Kitang-kita ko ang pagkataranta sa mga mata niya. Dumating sina Tita Imelda at Tito Delfin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tita Imelda. Hindi na matamis ang boses. Tumawag po ako ng pulis. Diretsahan kong sagot. Nagbago ang mukha niya. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sa gabi ng kasal, tatawag ng pulis. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng lahat? Maikli kong sagot. Tumawag ako para maging malinaw. Hindi ako papayag na bayaran ang utang na hindi ko alam. Sumingit si Tito Delfin.
Ang problema ng pamilya dapat sa loob lang ng bahay. Humarap ako sa kanya. Kung problema po ito ng pamilya, dapat alam ng pamilya kung ano ang pinapasan niya. Dito, ako po ang huling nakaalam. Lumapit si Vian. Elara, kumalma ka. Ang babae, dapat marunong mag-ingat sa dangal ng pamilya. Tiningnan ko siya. Ito ang armas nila, dangal at hiya. Tinanong mo kung anong sasabihin ng tao. Tinatanong ko rin kung mananahimik ako at bukas, maging utang ko na ito, sino ang titingin sa buhay ko para sa akin? Natahimik si Vian. Nagsimula nang lumabas ang iba pang kamag-anak. Bagong kasal pa lang, ang gulo na, sabi ng isa. Grabe. Ang tapang, sabi ng isa pa. Habang mas marami silang sinasabi, mas lalo akong tumatayo ng tuwid. Itinaas ko ang folder. Sino ang nag-apruba ng mga dagdag na gastos? Sino ang naglagay ng pangalan ko rito? At bakit ang pera ay hawak ng iba, pero ang bill ay nasa akin? Natahimik ang lahat. Sinabi ni Tita Imelda, hawak ko ang pera para hindi magulo. Ang utang, problema ninyong mag-asawa. Agad kong tanong, magkano po ang hawak ninyo at para saan ninyo gagamitin? Hindi siya makasagot. Noon, dumating ang sasakyan ng pulis. Ang mga taong kanina lang ay matatapang na nangangaral sa akin ay biglang nanahimik. Alam kong mula sa sandaling ito, hindi na ito usapang pampamilya lang. Nagsimula na ang totoong laban. Pagdating ng pulis, nawala ang ingay. 2 opisyal ang bumaba. Kayo po ba ang tumawag? Tanong ng isa. Inulit ko ang lahat. Ang bill na 6.3 milyon, ang pangalan ko, at ang mga regalong pera na wala sa akin. Sinubukang pumagitna ni Tita Imelda, Sir, hindi pagkakaunawaan lang po ito. Pero sinabi ng pulis na hayaan muna akong magpaliwanag. Ang dating matatapang na boses ay biglang humina sa harap ng autoridad. Pumasok kami sa isang VIP room. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay nanghuhusga ay nagsiupuan na ng tahimik. Inilatag ko ang folder at ipinakita ang bill. Hindi po ako ang nag-utos nito. Hindi ko inaprubahan at wala sa akin ang pera. Tinanong ng pulis kung pumirma na ako. Pumirma po ako para lang makuha ang kopya, hindi para umako ng responsibilidad. Tumingin ang pulis kay Kael. Kayo po ba ang asawa? Tumango si Kael. Alam niyo po ba ang mga gastos? Nag-alinlangan. Si Kael, ang pag-aalinlangan na iyon ay mas masakit pa sa anumang sagot. Alam ko pong may mga dagdag, pero hindi ko alam ang kabuuang halaga. Doon, nanlamig ako. Alam pala niya, pero hinayaan niya akong maging mangmang. Sumingit si Tita Imelda. Gusto lang po naming maging maganda ang kasal. Tinanong siya ng pulis. Nasaan po ang pera? Inilapit niya ang pulang bag. Nabilang na po ba? Umiling siya. Noon, nagsalita ang event manager na si Miss Vera. Ginawa lang po namin ang nasa kontrata. Tinanong ko, sino ang nag-finalize ng kontrata? Tumingin siya sa akin. Tapos kay Tito Delfin. Sasagutin po namin iyan pagkatapos naming suriin ang aming mga file. Sumingit si Tito Delfin. Bukas na natin ito pag-usapan. Sumagot ang pulis. Kaya nga po kami narito ngayong gabi para itala ang mga pangyayari habang sariwa pa, habang kinakausap. Biglang nadulas si Miss Vera. Sa mga nakaraang kasal naman po ng pamilya nila, ganito rin ang proseso. Pagkasabi niya noon, natahimik ang buong kwarto, kahit siya natigilan. Tumingin ako sa kanya. Anong mga nakaraang kasal? Sinubukan niyang bawiin, pero huli na. Ang mga salitang iyon ay parang isang pako na tumusok sa isip ko. Hindi ito pagkakamali. Isa itong pattern. Nag-record ang pulis ng lahat at sinabing sa susunod na araw ay magkita-kita sa istasyon. Nang umalis na sila, iba na ang pakiramdam sa kwarto. Si Tita Imelda, tulala. Si Tito Delfin, halatang galit. Si Kael, nakaupo sa tabi ko pero parang nasa kabilang dulo ng mundo. Tumayo ako. Hinawakan ako ni Kael. Umuwi na muna tayo. Tinanggal ko ang kamay niya. Hindi ako uuwi sa bahay ninyo ngayong gabi.
Nagulat siya. Ilara, hindi ko na siya pinatapos. Uuwi ako sa amin. Lumabas ako at sa likod ko, naririnig ko ang mga bulungan at tawag. Pero sa isip ko, ang nabasag ay hindi lang ang gabi ng kasal, kundi ang tiwala. Ang pinakamasakit pala ay hindi ang biyenan na mahirap, kundi ang asawang nasa tabi mo pero hindi mo kakampi. Madaling araw na ako nakauwi sa bahay ng mga magulang ko. Suot pa rin ang damit pangkasal, pagod at masakit ang ulo. Pero pagpasok ko sa pinto, gumaan ang pakiramdam ko. Niyakap ko si nanay at doon lang ako naiyak. Buong gabi, hindi ako umiyak dahil alam kong gagamitin lang nila iyon laban sa akin. Lumabas si tatay at sinabing, "Pumasok ka muna." Ikinwento ko lahat habang nakaupo sa mesa. Si nanay, nanginginig. Si tatay, tahimik lang na nakikinig. Pagkatapos, tinanong niya, "Nasa iyo ba lahat ng papel?" Tumango ako. "Mabuti," sabi niya. "Ang nasa papel, hindi kayang itanggi." Si nanay, nag-aalala pa rin sa sasabihin ng tao. Pero sinabi ko, "Nay, kung mananahimik ako, ang tsismis ba ang magpapakain sa akin? O kapag dumating na ang singilan, sasabihin lang nila na asawa ako kaya dapat akong magtiis?" Kinaumagahan, maaga silang dumating. Si Tita Imelda, Tita Renato, Kael at isang tiyuhin. "Nagkamali lang ang mga bata," sabi ng tiyuhin. Napangiti ako ng mapait. Kagabi, nobya ako. Ngayon, bata na lang na nagkamali. "Gusto ko lang malaman kung bakit pangalan ko ang nasa bill," sabi ko. Sumagot si Tita Imelda, "Pinag-usapan na iyan. Pera ninyong mag-asawa iyan." Tanong ko ulit, "Magkano po ang nasa bag?" Hindi siya makasagot. Noon, lumabas si tatay mula sa kwarto at umupo sa tapat nila. Tumingin siya kay Tita Imelda. "Pinag-uusapan ninyo ang dangal. Aling dangal ang mas mahalaga kaysa sa buhay ng anak ko?" "Ang pera ng kasal ng anak ko. Dapat niyang malaman kung magkano. Hindi pwedeng hawak ng iba, tapos sasabihin para sa kanila." Pagkasabi noon ni tatay, parang nabunutan ako ng tinik. Ito pala ang pakiramdam ng may. Pagkatapos ng sinabi ni tatay, ang atmosphere sa sala namin ay naging napakabigat, parang isang kalderong kumukulo na pilit tinatakpan. Hindi na nangaral si Tita Imelda tulad ng dati, pero hindi rin siya umaatras. Umupo siya ng tuwid, isang kamay sa pulang velvet bag, nakatingin kay tatay habang tumatalas ang boses. "Mang Lito, mabigat ang salita ninyo. Hawak ko lang ito para sa mga bata, hindi ko naman ito itinatago." Sumagot agad si tatay, hindi mabilis, hindi rin mabagal. "Kung hawak niyo lang po, dapat mas malinaw kung magkano ang hawak ninyo, para saan at sino ang magdedesisyon. Hindi po pwedeng ang isa ang may hawak ng lahat ng pera, habang ang isa naman ay nakapangalan sa utang, tapos sasabihing usapang pamilya na lang mamaya." Nakikinig ako, habang bahagyang nanginginig pa rin ang kalooban. Hindi na ito panginginig sa takot, kundi panginginig ng isang taong kagagaling lang sa isang matinding pagkabigla, na ngayon ay sinisimulan ng pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari. Mula sa pulang velvet bag hanggang sa bill na 5.3 milyon, hanggang sa pangalan ko sa bill at ang police report mula kagabi, halos hindi kami natulog. Nang sumilip ako sa bintana, nagulat ako na may mga kapitbahay na nagkukumpulan sa labas. Tumunog ang doorbell ng sunod-sunod. Nanigas si nanay. Tiningnan ko sa bintana, dumating na ang buong pamilya ni Kael. Si Tita Imelda ang nangunguna, kasunod si Tito Renato. Huli si Kael, na mukhang pagod na pagod. Kasama rin nila ang tiyuhin nilang si Mang Vic. At ang pinaka nakapansin sa akin, ang pulang velvet bag ay hawak pa rin ni Tita Imelda. Binuksan ni nanay ang pinto at agad na naging tensyonado ang paligid. Pumasok si Mang Vic at umubo. "Okay, nagkainitan lang kagabi. Mga bata hindi nakapagtimpi, mag-usap na lang tayo para maayos." Nalamig ang pakiramdam ko. Kagabi, nobya ako. Ngayon, bata na lang na hindi nakapagtimpi. Pumasok si Tita Imelda at inilapag ang bag sa upuan, pero nakapatong pa rin ang kamay niya roon. Tiningnan niya ako.
Sa ginawa mo, saan namin ilalagay ang mga mukha namin? Agad akong sumagot. Gusto ko lang malaman kung bakit pangalan ko ang nasa bill. Umiling siya. Pinag-usapan na iyan. Pera ninyong mag-asawa iyan. Tanong ko ulit. Magkano po ang laman ng bag? Natahimik ang lahat. Tumaas ang kilay ni Tita Imelda. Bakit ganyan ang tanong mo? Nagtatanong ako ng malinaw. Magkano? Sino ang may hawak? At para saan? Si Kael, na nakaupo sa tabi ng nanay niya, ay tahimik pa rin. Tumingin ako sa kanya. Sumagot ka. Tumingin siya sa akin, tapos sa sahig. Hindi ko pa nabilang. Mapait akong natawa. Hindi nabilang pero hawak pa rin. Samantalang ako, walang alam pero nakapangalan sa utang. Nanginginig si nanay sa isang tabi. Alam kong takot siya sa sasabihin ng kapitbahay, sa galit ng pamilya ni Kael, sa kahihiyan ng anak niya. Pero noon, lumabas si tatay mula sa kwarto. Hinila niya ang upuan at umupo sa tapat nila. Ang pag-upo niya ng tuwid, ang pag-ayos ng salamin, ang pagpatong ng mga kamay sa tuhod, lahat ay nagpatahimik sa kwarto. Tumingin siya ng diretsyo kay Tita Imelda. Sinasabi ninyo, ang dangal. May dangal pa bang mas mahalaga kaysa sa buhay ng anak ko? Ang pera ng kasal ng anak ko, dapat niyang malaman kung magkano. Hindi pwedeng hawak lang ng iba tapos sasabihing hawak lang para sa kanila. Sinubukang ngumiti ni Mang Vic. Mang Lito, hayaan na natin ang mga bata. Pinutol siya ni tatay. Hayaan hanggang kailan? Hanggang sa maging official na ang lahat? Ang pera ng anak ko, dapat niyang malaman. Hindi pwedeng hawak ng iba. Tapos sasabihing, tulong lang. Pagkasabi noon ni tatay, parang nabunutan ako ng tinik. Ito pala ang pakiramdam na may tatay kang nasa likod mo. Hindi kailangang sumigaw, kailangan lang sabihin ang tama, at lahat ng pagkukunwari ay babagsak. Napakagatlabi si Tita Imelda, habang si Kael ay tahimik pa rin. At ako, sa unang pagkakataon mula kagabi, hindi ko na naramdamang nag-iisa ako. Nen, pagkatapos ng sinabi ni tatay, ang atmosphere sa sala namin ay naging napakabigat, parang isang kalderong kumukulo na pilit tinatakpan. Hindi na nangaral si Tita Imelda tulad ng dati, pero hindi rin siya umaatras. Umupo siya ng tuwid, isang kamay sa pulang velvet bag, nakatingin kay tatay habang tumatalas ang boses. Mang Lito, mabigat ang salita ninyo. Hawak ko lang ito para sa mga bata. Hindi ko naman ito itinatago. Sumagot agad si tatay. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Kung hawak nyo lang po, dapat mas malinaw kung magkano ang hawak ninyo, para saan at sino ang magdedesisyon. Hindi po pwedeng ang isa ang may hawak ng lahat ng pera, habang ang isa naman ay nakapangalan sa utang, tapos sasabihing usapang pamilya na lang mamaya. Nakikinig ako habang bahagyang nanginginig pa rin ang kalooban. Hindi na ito panginginig sa takot, kundi panginginig ng isang taong kagagaling lang sa isang matinding pagkabigla na ngayon ay sinisimulan ng pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari, mula sa pulang velvet bag hanggang sa bill na aliman, 3 milyon, hanggang sa pangalan ko sa bill at ang police report mula kagabi. Si Kael ay nakaupo sa gilid, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at gusot na ang damit. Tahimik pa rin siya, gaya ng dati kapag may problema. Tiningnan ko siya, naghihintay ng kahit isang malinaw na salita, pero wala. Nagsalita lang siya nang maramdaman niyang masyado ng tensyonado ang paligid. Tay, Nay, hayaan niyo na po kaming pumunta muna sa presinto. Dito, wala rin tayong mararating. Tumingin ako sa kanya, at ang salitang kami ay napakapait pakinggan. Kapag kailangan ng lambing, tayong dalawa ang sinasabi niya. Kapag kailangan akong protektahan, ang pinipili niyang salita ay iyong hindi makakasakit sa kahit kanino. Ang isang lalaking matagal na nakatayo sa gitna ay sa huli. Wala ng tunay na kinatatayuan. Noong sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Si Maya, ang best friend ko. Lumabas ako sandali. Nasa bahay ka, di ba? May ipapadala ako sa iyo. Tingnan mo agad. Ano iyon? Video.
Kinuha ko kagabi, malapit sa reception. Nakunan ko. Pagkababa ko, binuksan ko agad ang pinadala niya. Malabo dahil sa malayo, pero malinaw ang kuha. Sa video, naglalakad si Tita Imelda, kinukuha ang mga sobre mula sa mga kamag-anak nila habang sinasabing, sa akin na, ako na ang bahala para malinis ang usapan. Pero ang video, nagpapakita na ang pagkuha ng pera ay hindi basta-basta, kundi sinadya at planado. Bumalik ako sa sala. Tay, mayroon po akong ipapakita. Ipinakita ko ang video. Nang marinig ang boses ni Tita Imelda, nagbago ang mukha niya. Si Mang Vic, gumalaw sa upuan. At si Nanay, na kanina lang ay nag-aalala, ay napabuntong hininga, na parang may napatunayan. Sinubukan pa ni Tita Imelda, hindi ko naman itinatanggi na ako ang may hawak. Ano ang mapapatunayan ng video na iyan? Tumingin ako sa kanya. Pinapatunayan po nito na hawak ninyo ang lahat ng pera mula sa panig ninyo habang ang pangalan ko ang nasa bill. Nagdagdag si tatay, kaya mas lalo dapat itong linawin. Noon, tumunog ang telepono sa sala. Sinagot ni nanay at bumaling sa amin, nanginginig ang boses. Tumatawag ang presinto. Pinapapunta na raw tayo doon ngayong umaga. Tumingin ako sa orasan. Mahigit 9 pa lang ng umaga. Wala pang isang araw mula sa pagiging nobya, naging isang taong pinapatawag na sa istasyon ng pulis. Masakit, pero sa puso ko, wala nang takot. Parang nalagpasan ko na ang pinakamasakit na bahagi at ang natitira na lang ay ang tapusin ng laban. And then, nagpunta kami sa presinto. Ako, kasama si tatay. Sila, halos kumpleto. Ang atmosphere sa umaga ay mas maliwanag, mas formal, at walang lugar para sa drama. Naroon si Miss Vera Mula sa events place. Ang pulis na nakausap namin kagabi ay naroon din. Ngayon, nandito tayo para linawin ang 3 bagay. Sabi niya, una, ang proseso ng kontrata. Ikalawa, sino ang may hawak ng pera? At ikatlo, bakit pangalan ni Elara Cruz ang nasa bill? Ako ang unang nagpaliwanag. At ngayon, mayroon na akong video. Pinanood ito ng pulis at tinanong si Tita Imelda, kayo po ba ang nasa video? Tumango siya. Opo, pero hawak ko lang po. Tanong ng pulis, magkano po ang kabuuan ng hawak ninyo? Hindi makasagot si Tita Imelda. Si Miss Vera naman, nang tanungin tungkol sa kontrata, ay paikot-ikot pa rin ang sagot. Ginawa lang po namin ang naaprubahan ng kliyente. Sumingit ako. Sino po ang direktang kausap ninyo? Tumingin siya sa akin. Kailangan po naming tingnan ang aming mga talaan. Habang nagkakagulo, biglang nadulas si Miss Vera. Sa totoo lang po, sa mga nakaraang kasal sa pamilya nila, ganito rin naman ang ginagawa. Pagkasabi niya noon, natahimik ang buong kwarto. Kahit siya, natigilan. Tumingin ako sa kanya. Anong mga nakaraang kasal, sinubukan niyang bawiin pero huli na. Ang mga salitang iyon ay parang isang pako na tumusok sa isip ko. Hindi ito pagkakamali, isa itong pattern. Hindi na nakipagtalo ang pulis, nagsulat na lang sa logbook. Pero alam ko, ang nadulas na iyon ay hindi na pwedeng bawiin. Pag-alis namin sa presinto, malamig ang pakiramdam ko. Nang magbukas ang isang pinto ng pagdududa, hindi na ito pwedeng isara. Pauwi, isa lang ang nasa isip ko. Baka hindi ako ang unang inilagay sa ganitong sitwasyon. At kung ganoon nga, ang kasal na kasisimula ko pa lang ay sangkot sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang bill sa gabi ng kasal. And pag-uwi namin, tahimik lang kami ni tatay. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Miss Vera, sa mga nakaraang kasal sa pamilya nila, ganito rin naman ang ginagawa. Ang mga salitang iyon ay parang tinik. Alam kong kung titingnan ko lang ito bilang isang simpleng pagkakamali, mananatili akong biktima. Para maintindihan ang sitwasyon, kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng ganito rin. Pagdating sa bahay, tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, kayo po ba si Elara? Tanong ng isang bata at nanginginig na boses. Ako nga, ako po si Karen.
staff sa events place kagabi. Natigilan ako. Siya ang babaeng may hawak ng folder, ang may tingin ng awa. Lumayo ako para makapag-usap kami ng pribado. Naalala kita, bakit ka napatawag? Bumulong siya. Hindi po ako. Pwedeng magtagal. Kung pwede, magkita po tayo mamayang hapon sa isang coffee shop malapit doon. Sige, anong oras? 4:30 po. Pagkababa ko, sinabi ko kay tatay. Hindi siya tumutol, sinabi lang na mag-ingat ako. Dumating ako sa meeting place, isang simpleng coffee shop. Nauna nang dumating si Karen. Mukha siyang pagod at takot. Hello po, bati niya. Umupo ako. Diretsuhin na natin. Tumingin siya sa paligid. Kagabi po, gusto ko na sanang sabihin sa inyo. Ang pangalan po sa kontrata ay pinalitan. Sa huling sandali, bago i-print ang final bill, may nag-utos na ilagay ang pangalan ninyo bilang representative for payment. Tumingin ako sa kanya. Sino? Umiling siya. Hindi ko po pwedeng sabihin. Ang alam ko lang, ang utos ay galing kay Miss Vera. Ako po ang nag-encode, kaya nakita ko. Huminga ako ng malalim. Hindi nga ito pagkakamali. May naitago ka ba? Yumuko siya. Natatakot po akong matanggal sa trabaho. May sakit po ang nanay ko. Naintindihan ko ang sitwasyon niya. May mga taong nakakakita ng mali, pero hindi makapagsalita dahil sa takot. Hindi kita pipilitin, sabi ko. Pero tandaan mo ito, kung may ipapapirma pa sila sa akin, dapat ko pa ring basahin ng mabuti, di ba? Tumingin siya sa akin. Opo, wag na huwag po kayong pipirma sa kahit anong karagdagang papeles, kahit sabihin nilang para lang sa formality. Bago kami maghiwalay, bumulong siya. Nakita ko pong masyado kayong naiipit, kaya ako lumapit. Hindi po ito aksidente. Nanyumalis ako sa coffee shop na may halo-halong pakiramdam. Malinaw na ngayon, may nagmanipula ng dokumento. At ang taong gusto ko sanang kausapin ay si Kael. Nag-text ako sa kanya, hindi para makipagbalikan, kundi para bigyan siya ng huling pagkakataon na magsabi ng totoo. Nagkita kami. Pagod ang mukha niya. Alam mo ba ang mga dagdag na gastos? Tanong ko. Alam kong may mga pagbabago, sabi niya. Pero hindi ko inakalang ilalagay nila ang pangalan mo. Tiningnan ko siya. Hindi mo inakala o ayaw mong isipin. Natahimik siya. Ano ang gusto mong gawin ko? Iwan ko ang pamilya ko. Umiling ako. Hindi. Ang kailangan ko lang sana nang makita mo ang bill, sinabi mong hindi pwedeng ilagay diyan ang pangalan ng asawa ko kung hindi siya pumayag. Nagawa mo ba iyon? Hindi siya sumagot. Ang katahimikan niya ang sagot. Ang mas masakit pa sa taong nagtulak sa iyo sa utang ay ang taong nasa tabi mo, pero ni hindi ka man lang ipinagtanggol. Minahal ko si Kael, pero ang tiwala, kapag nabasag, hindi na kayang ayusin. Tumayo ako. Akala ko, kapag pinakasalan kita, may kakampi ako. Sa huli pala, mag-isa lang ako. NN. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Kael, nawala na ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng isang malamig na pakiramdam ng pagtanggap. Hindi ko na siya magiging sandalan. Kinaumagahan, habang nag-aayos ako sa bahay, biglang nag-viral ang isang post sa social media tungkol sa isang matapang na nobya na pagkatapos ng magarbong kasal ay tumawag ng pulis at ipinahiya ang pamilya ng asawa. Hindi nakapangalan, pero malinaw na ako ang tinutukoy, ang mga komento. Grabe ang mga babae ngayon. Hindi pa nga nagiinit ang upuan, nanggugulo na. Ang swerte na nga, nagiinarte pa. Ito ang pinakamasakit na uri ng paninira, ang pag-atake sa dangal. Tumawag ang best friend ko. Ang mga account na nag-post, parang mga ahensya na laging kinukuha ni Tito Delfin para sa mga event niya. Planado ito. Noon, nakatanggap ako ng text mula kay Vian. Matalino ka, huwag mo nang palakihin ang gulo. Ang babaeng sobrang tigas, nababali. Tumigil ka na para may matira pa sa dangal mo. Ito ang estilo nila. Hindi naninigaw, pero ginagamit ang dangal para pilitin kang sumuko. Kung hindi ako titigil, mas lalo nila akong sisiraan.
Ipinakita ko ito kay nanay. Pagkabasa niya, namula ang mga mata niya. Ang nanay ko, nagtiis. Pero sa'yo, hindi ko hahayaang gamitin nila ang salitang manugang para tapakan ka. Nang marinig ko iyon, mas lalo akong naiyak kaysa noong gabi ng kasal. Ang nanay ko, na takot sa tsismis, ay handang harapin ang lahat para lang sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya. Kung mayroon kang pamilyang naniniwala sa iyo, kahit anong alon ng paninira ang dumating, hindi ka malulunod. Sabi ko kay nanay, hindi po ako titigil. Tumango siya. Ang laban na ito ay naging laban na para sa dangal at lalong wala na akong balak umatras. Nan matapos ang paninira sa social media, mas naging malinaw sa akin na hindi sila titigil. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Isang hapon, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Ako si Diana. Dati akong manugang sa pamilya ni Nakael. Kung gusto mong malaman ang lahat, magkita tayo. Nagkita kami sa isang coffee shop, isang babaeng mukhang pagod pero matalino. Nakita kita sa post, sabi niya. Ilang taon na ang nakalipas, ganyan din ako. Ikinuwento niya ang kasal niya sa isang pinsan ni Kael. Parehong-pareho ang nangyari. Ang simpleng plano na naging magarbo, ang mga dagdag na gastos, ang paghawak ng biyenan sa pera, at sa huli, silang mag-asawa ang nagbayad ng utang. At ang asawa mo? Tanong ko. Nasa gitna lang, sabi niya. Hindi masama, pero hindi rin kakampi. Iyon ang pinaka-nakapapagod. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Matapos ang ilang taon, naghiwalay sila. Siya ang lumabas na masama. Ang babaeng iniwan ang asawa ng maghirap. Tanong ko, sino sa tingin mo ang nasa likod nito? Mabilis siyang sumagot. Si Tito Delfin. Sa bawat kasal daw na hawak niya, laging lumolobo ang gastos. Ang mga VIP packages, ang mga business guests, lahat ay para sa kanya habang ang mga bagong kasal ang naiipit. Hindi ka lang nakikipag-away sa biyenan mo, sabi niya. Kalaban mo ang isang sistema. Inabutan niya ako ng isang papel na may mga pangalan at numero ng telepono. Wala akong sapat na ebidensya noon. Ikaw, huwag kang papayag na matulad sa akin. Tanong ko, bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti siya ng mapait. Dahil noon, walang nagsabi sa akin kung ano ang kinakalaban ko. At may mga kahihiyan na tanging babae lang na nakaranas ang makakaintindi. Umalis ako na may bigat sa dibdib. Ngayon, alam ko na. Hindi ako ang una, kaya lalo kong hindi pwedeng hayaang may susunod pa. NN, matapos ang pakikipag-usap kay Diana, binalikan ko lahat ng ebidensya ko. Noon, tumawag si Karen. Pinipirma po nila ako ng isang dokumento na nagsasabing walang nangyaring pagbabago sa sistema, sabi niya, nanginginig. Huwag kang pipirma, sabi ko. Nakuha ko na po ang screenshot ng history ng pag-edit sa file. Ipinapakita na ang pangalan ninyo ay idinagdag lang sa huling minuto. Ipinadala niya. Ito na ang konkretong ebidensya. Maya-maya, nakatanggap ako ng email mula sa Events Place. May kalakip na isang voluntary agreement na nagsasabing kami ni Kael ang may pananagutan sa lahat ng gastos. Ito ang bitag na sinasabi ni Karen. Kung hindi siya tumawag, baka sa sobrang pagod, pumirma na lang ako. Agad kong dinala ang lahat ng bagong ebidensya sa mga autoridad. Ngayon, ang kaso ko ay hindi na lang salita. May buto na, may laman. Nang gabi, nagkita kami ni Kael. Sorry, hindi ko inakalang aabot sa ganito, sabi niya. Tanong ko, sorry dahil umabot sa ganito o sorry dahil nabuking na? Yumuko siya. Bigyan mo pa ako ng panahon. Napangiti ako ng mapait. Kael, ang tiwala hindi hinihintay. Hindi kita sinukuan sa isang gabi, pero sinukuan kitang protektahan ako. Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata. Takot kang mapahiya, sabi ko. Ako, takot akong masira ang buong buhay ko. Tumayo ako at umalis. Nang mga sumunod na araw ay puno ng mga pagpupulong at investigasyon. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong sapat na ebidensya.
maging ang mga lumang kaso na binigay ni Diana ay sinuri. Isang pattern ang lumabas. Ang bawat kasal na hawak ni Tito Delfin ay may kahina-hinalang gastos at may mga refunds mula sa mga supplier na bumabalik sa kanya. Sa isa sa mga paghaharap, nadulas si Tito Delfin. Binabalik nila sa akin ang parte ko para sa pag-aasikaso ng mga koneksyon. Isang salita lang, pero sapat na para mabakbak ang pagkukunwari. Ang nasa likod ng pagiging galante ay hindi lang pagpapasikat, kundi pera na dumadaloy mula sa kasal ng iba. Ang resulta, si Tito Delfin, Vian at ilang tauhan sa events place ay naharap sa investigasyon para sa pandaraya. Nagkita kami ni Kael sa huling pagkakataon sa parehong lugar kung saan niya ipinangako ang isang payapang buhay. "Sorry," sabi niya ulit, pero wala nang bisa ang mga salita niya. Pinili kong umalis, hindi na bumalik sa bahay nila, hindi na kinilala ang sarili ko bilang manugang ng isang pamilyang ginamit ang pangalan ko para sa utang nila. Nawalan ako ng isang kasal, pero nailigtas ko ang aking dangal, ang aking kinabukasan, at ang karapatang sabihin ang isang bagay na maraming babae ang natatakot sabihin. Hindi ako papayag. Enan sa buhay, may mga bagay na dapat pagtiisan para sa kapayapaan, pero may mga bagay na hindi dapat palampasin. Ang kalabuan sa pera, ang pagyurak sa dangal, at ang pananahimik sa harap ng mali. Salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat.